last but not least, Sag. Yan, tapos na tayo. Okay. This is a Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Sag? Ang mga palaboy, ang very optimistic, at isa sa mga intellectuals ng ating zodiac. Naghahanap pa ba ng mga bagong kaalaman? This is a Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. Collective energy ng ating mga Sag, please. Collective energy ng mga Sag. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus collective reading for the year 2026. Sagittarius reading, please. Sagittarius reading, kabuhayan, kaperahan, pamilya, pag-ibig, kaibigan, mga taong nakapaligid sa ating mga Sag. Collective energy ng mga Sag, please. Collective energy ng mga Sag. Again, reminder, makinig, makinig, makinig. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yan. Maliwanag? Sag. Justice card, you're doing what's right. Lahat ng alam mo para itama ang mga pagkakamali in the past. May isang sitwasyon sa buhay mo na nagdala ng sadness. Marami ka rin minamanifest about your own financial stability, especially sa side ng feminine. Sabi mo, hay, nakakalungkot naman, focus na nga lang sa pera. Let's see. Meron ding isang pag-ibig dito na gusto mo namang ipaglaban na maging maayos. But syempre, may free will kayong dalawa kung ano yung extent na mga ayusin nyo about this love connection. But it feels like, sabi ng feminine, sige, kung hindi pa ganun kahanda ang kanyang masculine, magfo-focus muna siya sa personal growth at kaperahan, kabuhayan. Nagkaroon ng mga betrayal here, trust issues. Though the feeling, your feeling for each other is very strong. Kaya lang, because of the painful situation, medyo umaatras ng konti. Okay? Nagkaroon ng broken heart. Parang hindi kinaya, kailangan mo nang maghiwalay. And someone tried to reach out. Sorry na, huwag ka nang magalit. Oo, nagkamali ako. Let's do it one more try. There is a masculine sa connection na to na hindi makamove forward, but hindi na siya ganun ka-confident na kaya pa niyang ibalik ang dating love at pagtitiwala sa connection na to. May mga lihim, trust issues, lies, deception, cheating. Kita mo yung tingin ko? Cheating. Kaya tayo, kung ano yung mga gusto nyong i-build about this connection, medyo naunsyame, okay? Yung mga binuo na love, pagmamahal, medyo gumiba ang kalahati. So, because of that, nagkaroon ng reconnection, reconciliation, but someone is not ready to tell kung ano ba talaga yung nangyari, bakit nangyari to. Let's see. But I feel kung ano man yung mga hindi magandang nangyari in the past, nagkaroon kayo ng kasunduan na aayusin nyo to. Okay? Maraming kailangan pag-usapan, but parang hindi kaya, no? Parang yung mga bagay na kailangang ayusin, pag-usapan, hindi kayang gawin sa isang in one sitting, kumbaga. May mga habits, toxic energy ang ating masculine na hindi niya ina-acknowledge na talagang toxic. Na parang para sa kanya, normal yan. Yung kumpare ko nga, yung kaibigan ko nga, mas grabe pa. Yung ano nga, si ganun nga, ganito pa. Okay? And because of that, sabi ng feminine, hindi pwede na yung standards ni masculine na baluktot sa, sa katotohanan ay masusunod. Okay? So, hopefully, makagawa ng tamang decision. Let's see, Sag. Let's see, anong meron? You might be dealing with a Libra. Sag. Let's see. May mga energy dito na maraming doubts, maraming lihim. Sabi nga is, kung walang apoy, wala dapat usok. May mga doubts because may nararamdaman na mali, no? Na hindi aligned sa love and loyalty, kaya someone doesn't feel secured at hindi mapakali at nagkakaroon ng anxiety sa connection na to. Okay? Someone feels betrayed, someone feels na parang defeated, na kung ano yung mga naging plano nyo, matutuloy pa ba?
But then again, because sa pag-uusap at kung ano man yung nararamdaman nyo sa bawat isa, it feels like willing pa rin kayong ipaglaban ang connection na to. Aayusin daw, pag-usapan, buuin, i-rebuild ang relationship, especially kung nagsasama na engage, especially kung kasal. Okay? Maraming prayers and manifestations here na nagdala ng sadness. Maraming prayers and manifestations here ang feminine na parang baka kailangan niya munang mag-focus sa kanyang sarili. Sabi niya, ang dami niyang na-invest na pagmamahal, pagtitiwala sa masculine na to. Pinapahalagahan ba daw talaga ni masculine yung binibigay niyang love? Lagi na lang daw siyang nala-love bomb, lagi na lang daw na kapag nag-a-apologize si masculine, sa una lang mabait, eventually bumabalik din naman yung dating ugali. Okay, I just wanna remind you na hindi naman talaga madali ang pagbabago. Ang mahalaga ay may nakikita ka kahit konti lang, no, na solid and committed na at least yung isang issue na tapos na. Okay? Kasi mahirap talaga na kung may 10 siyang kailangan baguhin, mahirap talaga na tanggalin lahat yung 10 na yan. Isa, dalawa, mabago, and to commit na hindi na maulit yung same mistake na yan, napakalaking bagay na yan. Unti-unti. Alright? Sabi ng ating mga Sag, okay, this is also like the Sagittarius energy. You're trying to find the balance, pasensya, pagmamahal sa relasyon na to. Sobra-sobra na yung pasensya na binigay mo. Ang dami ka rin, like, internal conflict kung tama pa ba yung pagpapasensya, pag-uunawa na binibigay mo. Your person. Pareho kayo may doubts kung maayos pa to, kung magkakaroon pa ng magandang outcome. Ay, nako. Someone here is ready to let go, napapagod na parang, sige, kung napakalaki ng investment niya na pag-ibig, pagtitiwala, panahon sa relasyon na to, someone feels like accepting yung losses na parang, sige, kesa naman mag-invest pa siya ng mas marami, kung hindi naman daw nagbabago yung other person, edi mas marami pa yung nawalang time sa kanya. Kung magtitiwala pa rin siya, alam naman niyang hindi naman daw nagbabago. And that's sad. Okay? Sira na ang pagtitiwala. May mga doubts ang ating mga Sag kung tama pa ba talaga na mag-stay pa dito, tama pa ba talaga na antayan mo ang pagbabago, nagkakaroon ka ng overthinking. This 2026 would be more of like future plans, pamilya, pangarap, pangako. May plano ba talaga? Totoo ba talaga? Kasi mukhang someone might get disappointed again with false promises. Okay? Huwag mangangako kung hindi naman kayang panindigan. Masyadong madami. Okay? Pagdating sa relationship, I feel you have to focus on yourself, your healing. Pareho kayo. Kung hindi pa kayo magkasundo, kung hindi nyo pa makuha yung fine-tuning at balance para magkasundo kayo, ayusin mong sarili mo, ayusin ng person mo ang kanyang sarili. Okay? Pag na-workout nyo na yung healing na yan, tsaka kayo mag-usap ulit. Broken heart. Wala akong nakikitang good news for now pagdating sa pag-ibig. It feels like ang daming i-rebuild na pagtitiwala, pagmamahal, kung willing pa kayong i-rebuild to at mag-sacrifice. Ang problema kasi, someone in this connection is willing to make things work out, to meet each other halfway, but the other person napaka-stubborn na parang paulit-ulit na lang. At mahirap yun pag gano'n. Okay? And because of that, nararamdaman ko na unti-unti may falling out of love, nakakapagod, nakakatamad na. Because para saan pa ba ang pag-uusap? Wala namang nababago. Para kang nakikipag-usap sa bingi. Alright? Kung ano man yung ikakaganda ng relasyon na to, this 2026, it's like make it or break it, ay nasa free will nyong dalawa. Okay. Focus tayo sa money. Okay. Okay. Same old cycle. Pag walang nangyaring pagbabago, alam nyo na. Kumbaga sa halaman, pag napabayaan, eventually, matutuyo, mamamatay. Ganon din yung love bank. Kapag hindi na depositohan at puro withdrawal na lang, away-away, eventually, mababankrupt ng love bank na yan. Take care of the person na mahalaga sa'yo kasi mas mahirap na mag-repair ng mas malaking damage, mas okay na little disagreements maayos na. Okay? Focus tayo sa finances. Makukuha ba ng ating mga Sag ang financial goals this 2026?
career and Okay, makukuha ba ng ating mga Sag ang career and financial goals this 2026? Okay, kapit-kapit lang. Wish fulfillment in reverse. May mga blockages, may mga possible delays na kailangang walisin, tanggalin, trabahuhin, ayusin. Okay? Kung may mga weed, tanggalin ng weed para maganda ang garden. You get what I mean? Hindi ko sinasabing hindi mo makukuha ang pangarap mo, but kumbaga, meron kang mga aayusin. Kumbaga sa napakagandang garden, maraming damo. Tanggalin ang damo, kulang ng pataba, lagyan ng pataba. Yun yung delays. Kaya hindi tumutubo ng maganda kung ano man yung garden na binibuild mo for your future self. Marami kang napabayaan this past few months or years na kailangang habulin, ayusin para maganda ang simula ng 2026. Okay? The answer is maraming trabaho, maraming effort. Okay? Okay, take the leadership sa buhay mo para makuha mo ang iyong malaking manifestation, the wish fulfillment. Little by little, no? Hindi naman, I feel marami kang aayusin. So, ibig sabihin, hindi ito overnight thing na bukas sabi mo, sige, ayusin mo na at susunod na araw, okay na okay na. I feel maraming ipapatse-patse, maraming i-repair, kumbaga sa bubong, maraming butas, maraming aayusin, iwa-waterproof, baka papalitan, kung ano man. Okay? You're trying to find the wisdom this 2026 kung paano mo ba makukuha ang wish fulfillment at full potential ng iyong earning capacity, the Ten of Pentacles. Tama ba kung saan ka nagtanim? O bibilin mo yung kabilang lote at magtatanim ka rin dyan? Tama ba na nagtanim ka ng mangga? O magtatanim ka rin ng chiko? Marami kang plano, marami kang iisipin. Kung ano ba yung itinanim mo, eto na? O magninegosyo ka? Okay na ba dito? O lilipat ka ng trabaho? Okay na ba yan? Aayusin mo para ma-promote, magka-increase, or may side hustle ka? Okay? Marami kang iisipin kung paano mo makukuha ang iyong wish fulfillment. Pag-ibig. There is a masculine here na hindi ko pa naman nakikita na talagang nagbago na siya, but marami siyang ipapangako, big promises pagdating sa feminine. But the feminine, knowing ang ugali ng masculine, I don't feel na magtitiwala siya agad-agad kung ano man yung ipapangako ng masculine. Maraming kailangang ayusin, but I feel susubukan nyo pa rin na magkasundo, na magkaroon ng victory, na matuloy yung mga long-term plans nyo. Kaya lang, may mga bagay pa rin na maaaring mag-cause ng disappointment sa relationship na to, pero pag-uusapan nyo at ikikip nyo pa rin ang isa't isa. Okay? Kung magkakapit pa rin. Sa side ng feminine, maraming bagay ang nakakainis. Okay, fine. Pasensya. Move forward. Okay? Marami kang minamanifest. Minsan akala mo, kumbaga sa halaman, tagal naman magbunga. Akala mo wala na. Pero magugulat ka. Depende sa sipag, depende sa effort mo. Okay? Akala mo wala na, parang hindi na magmamanifest, parang namatay na yung buto, nabulok, kinain ng ibon ko, ano man. Okay? Kinain ng ibon, naipot, nahulog ulit yung buto. Akala mo wala na. The Wheel of Fortune, okay? At the end of 2026, whatever you're trying to manifest, kung anong itinanim, siyang aanihin. Tatanggap ka ng blessing, which the universe will equally compensate you kung ano man yung mga ibinigay mong effort, tiyaga, pagmamahal sa iyong career. Alrighty? Relasyon. Sa relationship, I feel maraming challenges na kailangan mahanap nyo ang fine-tuning ng bawat isa para maiwasan na ang mga pagtatalo at pag-aaway na yan. Okay? And that would be the Sagittarius reading for the year 2026. See you again in a few days for your bonus reading. Bye-bye, Sag!